Ah, Good morning guys. Ngayon nga ang pinakahintay ng lahat, sahod day. Ngayon alamin natin kung magkano ba ang sinasahod namin dito sa aming company dito sa Croatia. Alamin natin kung magkano yung sinasahod ng mga kasamahan natin dito. Tara, para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba talaga ang sahuran dito. Tara, samahan niyo ako. Yun. Yari kayo ngayon sa mga asawa nyo dahil malalaman na nila ang sahod nyo. Char! Magkano sinahod mo ngayon? 1-4. 1-4. Brothers, magkano sahod mo ngayon? Ay! 1-4. 1-4. Okay. Ebert! Magkano sahod mo ngayon? Ganun pa rin. Magkano? Ganun pa rin. Magkano nga? 1-3. 1-3. Okay. Mando, magkano? Magkano sahod mo ngayon? 1-2. Okay. Magkano? 1-2. Aha. May kaltas na sang araw. Magkano sinahod mo? Ulitin natin. Magkano? Wala, 7 euro. Aha. Okay. Negative 7 euro ang aking sahod. Yan, si Kuya Amador nga is negative 7 euro pa lang siya kasi kakapasok lang niya nung December 1. Kaya wala pa siyang sinahod. Bali, sa sahod pa siya this coming January. Magkano sinahod mo ngayon sahod? Alay, 1,000. 1,000. Okay, 1,000. So, ayun guys nga, no, narinig nyo naman yung mga sahod ng aking mga kasamahan dito sa aming company. Iba-iba kasi iba-iba rin naman kami ng working hours. Tsaka yung iba sa amin ay may araw na hindi sila nakapasok. Ayun talaga, depende sa oras nyo kasi ang labanan dito sa amin is per hour. Kung ilan lang yung oras nyo, yun lang babayaran sa isang araw kung ilang kayong oras pumasok. So ako naman, tatanungin magkano sinahod ko is ngayon kasi ang sinahod ko lang ay kulang-kulang 1,300 euro. So kayo na lang bahalang mag-convert guys kung magkano yun sa Pinas. Alam ko ngayon ang palitan ng 1 euro is 60 pesos. Pumapasok kasi kami ng Sabado-Linggo. Tapos sa isang araw ang pasok namin is 10 hours. Yan. 10 hours, 9 hours, ganyan. Mababa na minsan ng 8 hours. Hindi kasi tulad nung summer na napasok talaga kami ng 12 hours lagi. Yun, maabot talaga kami ng mga 1-4, 1-5 ganyan noon nung summer. Dahil winter na nga dito, mabilis nang dumilim. Kaya maaga rin kaming umuwi, 10 hours lang. Kasi yung oras kasi namin guys is depende yan sa kasama namin. Lalo ako kasama ko ngayon is lokal no. So late kasi sila pumapasok. Ang nagta-time in sila mga 7 or 7:30 ganun. Kung magte-10 hours ako, ang kailangang out ko is 5 or 5:30. Mga ganong oras, sobrang dilim na dito. Kaya minsan nag-out sila 4, 4:30 ganyan. Kaya hindi ko nakukumpleto yung 10 hours. Naka 9 hours lang ako, pero goods na rin naman. Pero kung lahat kayo Pinoy na nagtatrabaho sa isang araw, halimbawa, Pinoy kayo lahat. Siyempre, hawak nyo oras nyo, mamamanage nyo. Mapasok yung mga kasama ko sila, pumapasok sila ng 6:30 ng umaga, mga ganyan, bago mag 7. So, ang 10 hours nila is bago mag 5, 4:30 or bago mag 5, ganyan. 10 hours na sila, kaya yun, nakaka 10 hours sila kasi namamanage nila yung oras. Hindi tulad pag lokal yung kasama mo, kailangan mo talaga maghintay bago kayo makapag time in. Kaya dito sa amin ay walang late. Kahit alas 9 ka mag time in, okay lang. Yun ang kagandahan din dito. Halimbawa, tinanghali ka ng gising 8, 9, ganyan. Tapos ang trabaho pala namin is day shift lang, wala kaming trabaho ng gabi. Tapos ang pinaka time in kasi namin dito is selfie. Magse-selfie lang kami nung kasama mo magtatrabaho. Halimbawa dalawa kami magtatrabaho. Magse-selfie lang kami tapos ise-send namin yun sa group chat namin sa WhatsApp kung saan nasa office yung group chat na yun, ganun, parang ganun. Makikita na yun ng timekeeper. Doon niya na ilalag yung oras ng pasok nyo. Tapos sa timeout ganun din. Magse-selfie lang kami kung anong oras kami natapos, ise-send. Yun, bali yun na yung magiging nyo sa isang buong araw, attendance nyo. Sabado-Linggo, pwede kaming mag-day off. Depende sa amin kung gusto naming mag-day off.
Pero kami kasi pumapasok kami kasi sayang din, pero minsan talaga pag kailangan ng pahinga, tinamad, hindi naman tinamad, kailangan mo talaga ng pahinga, pagod ka, ganyan. Hindi talaga kami napasok. Pero tinatapat talaga namin ng Sabado or Linggo ang hindi namin pagpasok. Basta magsasabi ka lang sa group chat na ganito, ganyan, na masama pakiramdam ko, ganyan, magpapahinga ko, ganyan, goods lang para alam nila kung magtatrabaho kayo o hindi. Sabi nung iba na, wow, ang laki daw ng sahod namin, malaki kumpara sa kanila. Kasi ano lang naman po, sa nakikita ko po kasi, lumalaki lang po yung sahod namin dahil pumapasok kami ng 10 hours. Tapos pumapasok pa kami ng Sabado, Linggo. Yan, pero kung iisipin na halimbawa papasok kami sa isang araw ng 8 hours lang at di kami papasok ng Sabado, Linggo with food allowance, is hindi lang po talaga siya nagkakalayo sa iba. Nasa mga factory, hindi naman siya nagkakalayo rin kasi yun nga lang, nalalamang lang talaga kami kapag sa working hours lang talaga. Sa Sabado, Linggo yun, pinapasukan kasi namin. Yung sahod na yan, wala na. Lipad na. Yung sa Pinas, kami nagtira-tira allowance. Pero yan talaga, wala tayong no choice. Trabaho, hindi tayo pwedeng tamarin, marami tayong joke lang. Yun talaga, syempre dito naman tayo lahat para magtrabaho para sa ating pamilya. Kaya goods lang yun. Pero syempre magtira ka rin ng para sa sarili mo, allowance. May gusto ko nang bilhin. Basta sapat naman yung kinikita, goods lang. Kasi po, iniisip din po kasi ng iba na pag sinabing Europe goods, malaki ang sahod, malaki Europe ganyan. Pero depende po kasi, hindi naman po lahat ng napupunta dito sa Europe goods ang sahod. No, may mga ilang lugar lang po siguro or company na mapupuntahan nyo na okay ang sahod. Saka Europe, pero sa ibang bansa siguro, no. Dito sa Croatia, hindi naman po siya ganun kalakihan ng sahod dito. Kung mapupunta ka po siguro dyan, lalo na sa Germany, yan. Malalaki talaga dyan ang offer nila per hour dyan. Yun lamang po, para magkaroon kayo ng na masasabi ko lang, hindi naman po ganun talaga kalakihan din ng sahod dito sa Croatia, Europe. Europe nga, Europe, pero ganun. Depende rin talaga sa mapapasukan mo na company. Kung magiging goods o sakto lang ang inyong magiging sahod. Yun lang. Yun sa mga kabayan po pala natin na nagbabalak o papunta na rito sa Croatia. Yan, good luck po sa inyo. Ingat po, ingat. At sana po ay maganda po ang ating kapalaran dito pagdating sa Croatia. At yan, at shoutout nga daw, sabi pala ni Kuya Amador, kila Kuya Gerald, Dexter, Maricel, Arlene, Janjan, Tropa Zedi, at sa lahat ng mga nasa Priloshka. Yan, shoutout po sa inyo dyan sa Priloshka. Shoutout ko na rin yung mga nandyan sa malapit sa train station, dyan sa Varastin, Pergusicha 18, syempre. At saka dyan sa Kuchan Marup, yan. Shoutout po sa inyo dyan, yung mga tropa dyan. Yan. Yun lamang po, no. Maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin ngayong araw sa ating sahod reveal. Okay. Pa-follow, like, and share na lang po sa aking Facebook para naman goods tayo dyan. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Ingat lagi and God bless.